Makibalita na tayo sa galaw ng Bagyong Paulo na lumakas at inaasahang tatama sa kalupaan bukas. Ang latest ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Vicky, mga kapuso, bahagyang lumakas ang Bagyong Paulo habang unti-unting lumalapit sa Luzon. At dahil po dyan, dumami pa ang mga lugar sa ilalim ng wind signals. Signal number 2 ang nakataas dyan po sa may Isabela, northern portion ng Quirino at pati na rin sa northern portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 2 rin sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao at pati na rin sa northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Cagayan, ganun din sa natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Nakataas din yan dito po sa northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga at ng Quezon. Kasama po dito ang Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at pati na rin ang Catanduanes. Maging handa sa malakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At mga kapuso, posible pa po yung madagdagan at maaari pa pong umabot hanggang sa signal number 3, lalo na kapag umabot sa severe tropical storm, ito pong kategory o kapag lumakas palalo itong Bagyong Paulo. Samantala, may storm surge warning din na inalabas ang Pag-asa dyan po sa Aurora, Cagayan, pati na rin po dito sa may Isabela, Catanduanes, ganoon din sa Ilocos Norte, Quezon, Camarines Norte at pati na rin sa Camarines Sur. Ayon po sa Pag-asa, posibleng nasa 1 hanggang 3 metro ang taas ng daluyong. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Paulo sa layong 480 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso niya nasa 105 kilometers per hour na. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng mag-landfall o tumama itong Bagyong Paulo dito sa Isabela o di kaya naman ay sa bahagi po ng Aurora bukas yan ng umaga. After po ng landfall ay tatawirin nito itong Northern Luzon hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea bukas ng hapon. Sabado ng umaga naman ay posible po na makalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility pero pwede pang magbago yung bilis at galaw ng Bagyong Paulo kaya tutok lang po sa updates. Kahit hindi kasama dun sa wind signals o yung mga lugar na may banta ng malakas na hangin o yung pong nasa listahan kanina na aking nabanggit, maging alerto ang halos buong Luzon at pati na rin po ang ilang bahagi ng Visayas dahil mararanasan din yung mga pag-ulan na dala-dala nitong Bagyong Paulo. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, halos buong Luzon na po ang uulanin mula po yan dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, iba pang bahagi ng Cagayan Valley, ganoon din dito sa may Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa. Mga kapuso, meron po tayong nakikita na heavy to intense na minsan ay may torrential rains. Ibig sabihin po niyan matitindi at halos walang tigil yung mga pag-ulan kaya doble ingat. Magtutuloy-tuloy po yan pagsapit ng hapon at pwede pong pati sa gabi kaya po may mga matitinding ulan pa rin na mararanasan. Meron po mga nagkukulay peak. Ibig sabihin po niyan, yan po yung matitinding buhos talaga ng ulan at dahil nga posibleng ilang oras magtagal itong buhos ng ulan, malaki po ang banta ng baha o landslide. Maging dito po sa Metro Manila, may mga pag-ulan na kahit po umaga pa lang sa ilang lungsod at pwede pong maulit yan pagsapit ng hapon at gabi kaya maging alerto rin sa mga pagbaha. Sa Visayas at Mindanao naman may mga kalat-kalat at panandalian na ulan lang. Yan po ay sa umaga pero pagsapit po ng hapon at gabi mas marami ng mga lugar ang uulanin at kabilang pa rin dito yung mga apektado po ng lindol. Sa ilang bahagi po yan ng Cebu, ganoon din dito sa Bohol, Negros at Panay Island, ganoon din po dito sa may Western Visayas po yan at pati na rin sa Samar and Leyte provinces o sa may Eastern Visayas. May mga pag-ulan naman dahil po sa thunderstorms dito yan sa bahagi ng Mindanao. Yan po muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.